Magandang araw sa lahat. Ako si Marco, isang security guard, 37 years old ngayon, may asawa at 2 anak. Night shift ang duty ko sa pinapasukang call center mula alas 6 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga. Sanay na rin ako sa tahimik na opisina tuwing gabi, sa tunog ng aircon at sa nakakapagod at nakakaantok na pagbabantay sa CCTV monitors. Pero ang tahimik kong pagtatrabaho sa call center ay nabago nang isang gabi habang nagbabantay ako ay may nakita akong hindi ko makakalimutan habang buhay. Alas 12 ng hating gabi. Tahimik ang buong gusali. Karamihan sa mga empleyado ay tapos na sa kanilang shift. Ang iilan na naiwan ay nasa break room o naka-headset at abala sa kanilang trabaho. Nakaupo naman ako sa harap ng monitor na palagi kong ginagawa. Pinagmamasdan ang bawat sulok ng opisina nang mapansin ko siya. Sa kamera ng reception area, may isang babaeng bigla na lang sumulpot. Nakatayo siya sa harapan ng elevator at nakasuot ng pulang dress. Mahaba ang kanyang buhok, nakatalikod at parang naghihintay. Sa una, inakala kong isa lang siyang empleyado na late na nag-out. Pero may kung anong bumabagabag sa akin. Wala sa logs ang pangalan niya. Wala siyang ID. At bukod sa lahat ng yan, ay hindi ko pa siya kailanman nakita na pumasok dito sa call center. Tiningnan ko ang ibang kamera kung saan nahagip sa monitor ang paglalakad niya. Pero kapansin-pansin na wala siyang anino sa floor tiles. Pinanood ko siyang mabuti. Ilang sandali pa, bigla siya naglakad papasok sa hallway. Hindi gumalaw ang elevator. Walang bumukas na pinto. Para siyang dumaan lang sa hangin. Nanginginig ang mga kamay ko nang lumapit ako sa ibang feed para sundan siya. Nandoon siya sa hallway ng cubicles, dahan-dahang naglalakad. Sa bawat camera na dinadaanan niya, lumalabo ang feed. Nagkakaroon ng static at parang nasisira. Hindi ko na malayan na bumibilis na pala yung tibok ng puso ko sa takot sa kakaibang pangyayaring yon. Hindi ko na nga rin napansin na mahigpit na pala ang kapit ko sa mesa. Pinanood ko siya na pumasok ng pantry. Pero sa camera sa loob ng pantry, wala siya roon. Parang huminto yung mundo ko. Tinanong ko pa nga yung sarili kung namamalikmata lang ba ako at anong nangyayari. Hindi ko maintindihan at natatakot na ako. Sa tagal ko nang natatrabaho sa lugar na yon, ngayon pa lang yung unang beses na magkaroon ako ng ganong klaseng karanasan. Kaya hindi ko alam kung paano magre-react. Napabuntong hininga ako. Hindi yun yung tamang oras para pangunahan ako ng kaba at takot. Kinailangan kong malaman yung katotohanan. Binuksan ko yung radyo at tinawag yung janitor na nasa kabilang palapag. Sinabi kong pumunta siya sa pantry para tingnan kung may tao pang naroon. Halos 1 minuto bago siya sumagot. Wala naman daw siyang nakitang tao. Walang bakas ng presensya maliban sa mga nakasaladsan na upuan at isang bukas na vending machine. Bumalik ako sa footage. Nirewind ko ito para ulitin yung nakita ko. Pero sa pagkakataong yon, wala na yung babae. Wala siyang bakas. Parang hindi siya dumaan doon. Natulala na lang ako. Naisip ko kung namamalikmata lang ba ako. Kinabukasan nun, hindi na ako nakatiis. Pagpasok ko pa lang sa trabaho, tinanong ko na agad yung kakilala kong matagal ng empleyado doon tungkol sa babaeng nakapulang dress na nagpakita nung hating gabi. Kita ko yung gulat sa mga mata niya nang banggitin ko yung tungkol sa babaeng nakita ko. Sinabi ko rin sa kanya na naaalala ko yung itsura ng babae. Kaya siguradong iisang babae lang ang nagpakita sa akin kagabi at ang babaeng naaksidente doon. May naaksidente nga na isang babae, 1 taon nang nakakalipas. Nakasuot yon ng pulang dress at patay na nang makita nila sa loob ng elevator. Natrap daw yung babae sa elevator. Nahirapang huminga dahil may asthma raw pala ito. Simula nun, hindi ko na kayang tingnan ng CCTV tuwing hating gabi. Hindi ko na rin kinaya yung dumaan sa reception nang hindi tumitingin sa elevator.
Natatakot ako na baka may nakatayo ulit doon at tahimik na naghihintay para muling mapansin. Dumaan noon ang ilang linggo. Pilit kong kinalimutan ang nakita ko. Pero isang gabi na naman, habang binabantayan ko ang CCTV, may naramdaman akong malamig na hangin sa paligid. Akala ko, guni-guni ko lang. Hanggang sa biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa security room. Tumunog ang radyo sa tabi ko kahit wala namang tumatawag. Para bang may bubulong sa linya. Mahina at hindi ko maintindihan. Nanginginig pa nga akong kinuha ang radyo nun, pero bigla itong tumahimik. Sa monitor, muli ko siyang nakita. Nakatalikod, nakatayo at nakaharap sa elevator, kagaya ng unang pagpapakita niya sa akin. Pero sa pagkakataong yon, unti-unti na siyang lumingon. Hindi ko na nakita pa yung mukha niya. Tumayo ako at lumabas ng security room. Ramdam ko ang malamig na hangin at dali-daling pumunta ng reception. Wala doon yung nakapulang babae na nakita ko sa monitor. Ang lakas talaga ng kaba ko at kinikilabutan. Naghintay ako matapos yung shift ko. Pero pagkatapos nun ay nag-resign na ako. Natakot talaga ako doon sa experience na yon. Ewan ko ba? Iba kasi talaga kapag ikaw mismo ang nakaranas ng katatakutan. Sa mga sumunod na linggo, hindi ako mapanatag. Wala naman na ako sa trabaho, pero kahit saan ako magpunta, parang may mga matang naasunod sa akin. Hindi ko alam kung masyado lang ba akong nag-iisip ng kung ano-ano o totoong nangyayari ba talaga ang lahat ng yon. Nagkaroon ulit ako ng panibagong trabaho. Habang nagbabantay sa lobby ng kondominium, nakatulog ako bandang 12:00, hating gabi. Pero nagising ako bigla nang may marinig akong bumulong sa tenga ko na parang humihingi ng tulong. Nang hanapin ko kung saan nanggagaling yung boses, ay wala naman akong nakitang tao. Nang i-check ko ang monitor ng CCTV, may isang figurang naatayo sa may lobby. Nakatalikod ito mula sa kamera. Parang lalaki ito, nakaitim ang suot at nakapantalon. Dahil nga bago pa lang doon sa kondominium, hindi ko pa kilala lahat ng mga residente doon. Naisip ko na baka guest. Dali-dali akong nagpunta at chinek yung lobby na malapit lang naman sa security room. Pag-check ko, wala na doon yung nakaitim na lalaki. Wala rin namang nagbukas na elevator o kaya pinto ng entrance. Tinanong ko yung nagbabantay sa lobby kung nasaan na yung lalaking nakaitim. Ang sabi niya, halos mag-iisang oras nang walang dumadaan sa lobby. Nanindig ang mga balahibo ko nun. Pinilit kong ipagsawalang bahala dahil baka inantok lang o ano. Lumipas sa mga araw, mas lumala ang sitwasyon ko doon. Sa gabi, nadidinig ko ang may hinang yabag sa hallway ng lobby. Minsan, parang may kumakaluskos sa tabi ko. May isang beses pa na gabing-gabi yun at ihing-ihi na ako. Sa malayo at abandonadong CR sa may condo tower, nagpunta ako para umihi dahil barado ang CR para sa aming mga CQ at staff. Namamatay-matay pa nga ang ilaw sa loob. Binilisan ko na ang pag-ihi. Nang matapos ay dali-dali akong lumabas ng cubicle. Maghuhugas pa nga sana ako ng kamay nang biglang parang may bumulong. Mabilis lang yon at hindi ko naintindihan. Napatakbo ako palabas. Sa totoo lang, hindi ako madaling matakot. Pero yung mga na-experience ko sa call center building, pati na sa isang kondo doon sa Pasay, may kakaiba talaga. Madalas ko nang maranasan ang mga pagpaparamdam at hindi ko na maipaliwanag ang mga nangyayari sa akin. Muli, hindi ko na kinaya. Sa maniwala kayo, nag-resign na naman ako. Mula sa kondo, inilipat na ako sa museum sa may Manila, malayo sa mga dati kong trabaho. Pero kahit anong gawin ko, mukhang hindi ako matakasan ng mga kaluluwang nagpaparamdam at nagpapakita sa akin. Naalala ko pa nga, may isang hating gabi. Habang nagpapahinga ako sa kama matapos ng mahabang araw sa trabaho,
Bigla na lang nag-ring yung phone ko. Walang pangalan na nakarehistro sa telepono. Nang sinagot ko ang tawag, wala namang sumagot sa kabilang linya kahit na paulit-ulit ako nag-hello. Static lang yung naririnig ko. Tapos parang may nagsasalita sa kabilang linya na hindi ko maintindihan dahil paputol-putol. Alam nyo yung parang may kinakausap ka sa radyo? Ganun. Hanggang sa binaba ko na yung telepono. Nakaramdam ako ng malamig na hangin na tagos sa buto at pairamdam ko, bukod sa misis ko, may iba pa kaming kasama sa loob ng kwarto namin. Pero may napansin akong parang nakaputi sa isang sulok ng kwarto. Para itong figura ng isang tao tapos nakaputi ang suot niya. Hindi naman yun damit namin dahil hindi yun doon nakalagay. Wala ring nakasabit doon na kung ano. Kinusot ko pa ang mga mata ko dahil baka nag-i-imagine lang ako. Pagbukas ko ng ilaw, wala na doon yung puting figura. Yung dingding lang ang makikita mo. Nanindig ang mga balahibo ko sa batok. Hindi ako nakatulog nung gabing yon. Paggising ko, kinuwento ko sa asawa ko lahat ng mga nangyari sa akin. Maski nga siya ay natakot din. Ang sabi niya pa nga, baka daw may third eye ako kaya nakakakita at nakakaramdam ako ng mga kaluluwa. Hindi ko naman matanggap ang sinabi niya pero napapaisip ako. Paano naman ako biglang magkakaroon ng third eye? Pero parang totoo nga ang sinabi niya dahil paminsan-minsan ay may napapansin ako na hindi napapansin ng iba. Isang araw, inabisuhan ako ng kakilala ko na bumalik sa call center na pinagtrabahuhan ko noon. Alayan ko raw ng dasal yung babaeng nagpaparamdam at nagpapakita sa akin. Siguro ay alam nito na nakikita ko siya, kaya ako ang isa sa mga pinagparamdaman niya. Mukhang effective naman, dahil pagkatapos nun, hindi ko na muling nakita yung babaeng yon. Ganoon din ang ginawa ko sa kondo. Nagpunta ako doon at nag-ari ng dasal sa mga kaluluwang nananahan pa rin. Awa naman ng Diyos, dun sa museum na pinagtrabahuhan ko ay wala namang multong pagala-gala. Hanggang sa nasanay na lang din ako sa paminsan-minsang pagmumulto. Nabawasan na rin yung takot ko sa kanila at nag-aali na lang ako ng munting dasal para sa ikatatahimik ng kanilang mga kaluluwa. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento. May iba pa akong mga experience na ipapadala ko na lang sa inyo sa susunod. Magandang araw, Sir Bob, at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Ruben, taga Laguna. Isang jeepney driver na bumabagtas sa parehong ruta araw-araw ng ilang taon na, mula umaga hanggang 10 oras ng gabi. Pagpasensyahan niyo na ako sa pagkukwento dahil hindi ako ganun kasanay magsulat. Sa halos 20 taon kong pamamasada, marami na akong nakitang iba't ibang klase ng pasahero. Taong 2015, nang una kong mapansin yung pasahero na yon. Babae siya. Sumasakay siya tuwing hating gabi sa isang lumang waiting shed sa gilid ng kalsada. May kapayatan, mahaba ang buhok na parang hindi nagsusuklay. Nakasuot ito palagi ng puting blusa at itim na paldang mahaba. Tahimik lang siya, hindi nagsasalita. Hindi man lang tumitingin sa akin o sa ibang pasahero kung meron man. Sa parehong kanto lang siya bumababa, sa harap ng isang abandonadong bahay na matagal nang hindi natitirahan. Tuwing inaabot ko sa kanya ang sukli niya bago bumaba, hindi siya tumutugon. Nung una, inisip ko na baka mahiyain lang yung dalaga o isa sa mga babaeng nagtatrabaho sa madaling araw. Pero isang gabi, napansin kong may kakaiba sa kanya. Nasa side mirror ko siya, pero wala siyang anino. Dapat ay may refleksyon siya sa salamin, pero wala. Kinilabutan ako, pero pinilit kong hindi magpahalata dahil baka nagkakamali lang ako. Pagbaba niya, napatingin ako sa kanya mula sa rearview mirror. Pero sa isang iglap, nawala siya sa paningin ko.
Hindi ko na rin siya nakita na naglakad palayo. Tinanong ko yung mga kapwa ko driver kung may napapansin silang kakaibang pasahero sa lugar na yon. Wala naman yatang nakakapansin sa kanya maliban sa akin. Doon na ako nagsimulang mabahala. Hindi ako noon naniniwala sa mga multo, pero hindi kasi maipaliwanag yung karanasan ko. Isang gabi, dahil naman higit na sa boundary, nagpa siya akong sundan siya. Nang bumaba siya sa kanto, kaagad kong niliko ang jeep at bumuntot sa kanya. Wala akong nadidinig ng mga yabag. Walang kahit anong tunog na hakbang sa madilim na iskinita. Tahimik na ang buong paligid, kaya madidinig mo agad ang tunog ng kanyang mga yabag. Sumilay ang anino niya saglit sa ilaw ng poste. Pero sa kabila ng paglalakad niya, hindi naman gumagalaw yung kanyang anino. Napatigil ako dahil hindi ko maintindihan yung nakikita ko. Bago pa ako makalapit, may biglang humila sa aking braso. Isa yata yon sa mga naatira sa kalsadang yon. Matandang babae na putlang-putla at mukhang takot. Tinanong niya kung anong ginagawa ko doon. Sinabi ko sa kanya na sinusundan ko lang yung pasahero kong babae. Napatingin siya sa direksyon kung saan ko tinuro na bumaba yung babae. Pero walang tao doon. Walang bakas ng kahit anong nilalang. Saka niya sinabi sa akin ang isang bagay na nagpakilabot sa akin. Imposible daw yon. Yung babaeng sinasabi ko, yung nakaputing bestida, itim na palda at mahaba ang buhok, matagal na raw patay. Namatay raw siya sa isang aksidente sa mismong kanto na yon, 5 taon na ang nakakaraan. Alam niya dahil isa siya sa nakasaksi. At minsan daw, nagpaparamdam talaga yung babaeng yon. Nanlambot ang tuhod ko. Gusto kong tumakbo pero hindi ako makagalaw. Sabi ng matanda, tinakasan ng babae ang isang lasing na jeepney driver. Nabangga siya at agad namatay sa mismong lugar kung saan siya palaging bumababa sa jeep. Mula noon, maraming nagsasabi na may nakikita silang isang babaeng nakatayo sa kanto, naghihintay ng masasakyan. Simula nung gabing yon, hindi ko na siya sinasakay sa tuwing dumadaan ako sa kanto. Nararamdaman ko ang kilabot sa batok ko na parang andyan lang siya, nakatingin sa akin. At sa tuwing may bumababang pasahero sa kanto na yon, hindi ko maiwasang lumingon sa rearview mirror ko. Minsan, pairamdam ko may nakikita akong anino na hindi naman dapat makita. Doon ko naisip, paano kung hindi lang ako ang nakakakita sa kanya? Baka may iba pa palang drivers na may ganitong kwento pero hindi lang nagsasalita. May mga driver na kapareho ng karanasan ko. Nababalot man ako ng takot ay nagpatuloy ako sa trabaho. Hindi ako pwedeng tumigil sa ginagawa dahil lang sa may nagpapakitang multo. Kailangan ko rin kumita ng pera para sa pamilya. Iniiwasan ko na lang yung rutang yon. Nagpalipat ako ng biyahe sa ibang lugar sa pag-asang hindi ko na siya muling masisilayan pa. Pero isang gabi, habang nagpapahinga ako sa nakaparadang jeep, may kumatok sa bintana ko. Hindi ko agad nakita kung sino yon dahil nga madilim. Pero pagbukas ko sa bintana, halos malaglag ako sa kinauupuan ko. Yun yung dalagang iniiwasan ko. Nagsalita pa ito ng kung bakit hindi ko na siya sinusundo. Pero kita ko na hindi gumagalaw yung mga labi niya habang nagsasalita. Yung para ba nagsasalita siya direkta sa isipan ko. Nang bigla siya naglaho na parang bula. Tinusot ko pa ang mga mata ko at tiningnan siya sa palibot ng jeep. Pero wala na siya. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun dahil naalimpungatan. Mabilis akong sumakay sa harapan at pinagana ang makina ng jeep. Walang lingon-lingon. Pinaandar at pinaharurot ko ito. Simula nun, hindi ko na muling nakita yung babae. Pero sa tuwing sasapit ng hating gabi, bigla ko na lang mararamdaman na parang may kakaibang presensya. Na parang may ibang pasahero kahit wala naman na. Walang tunog ng yabag, walang nag-aabot ng bayad. Pero tumataas ang mga balahibo ko sa batok. 3 taon na rin simula nang mangyari to.
Pero may mga araw o gabi na bigla na lang akong makakaramdam ng pangingilabot. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Hello po sa inyo, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Rona from Cebu. Ang story na isi-share ko sa inyo ay tungkol sa personal kong karanasan nung college student pa lang ako. May isang lumang unit akong nirentahan sa isang matandang apartment nung estudyante pa lang ako. Yun ang room 306. Murang-mura kasi ang renta, kaya kahit may nagsasabing may kababalaghang nangyayari doon, hindi ko na lang pinapansin. Praktikal kasi akong tao kahit nung kabataan. Hanggat may matutulugan, ayos lang. Unang gabi ko pa lang, nagising ako sa mahina na pagkatok sa pinto. 12:00 yon ng hating gabi. Hindi ko pinansin. Inisip ko na baka tenant lang na nagkamali ng unit. Pero sumunod na gabi, muli na namang itong nangyari. May kumakatok ng mahina. 3 beses yon at hating gabi ulit. Hindi ko maintindihan noon kung bakit biglang nanginig yung buo kong katawan sa takot. Siguro dahil alam kong wala namang ibang gagawa nun sa akin. Mukhang matino naman yung mga tenants doon. Baka merong hindi lang tama. Sa 3 gabi, muli na namang may kumatok. Nilakasan ko na ang loob ko at sumilip sa peephole. Walang tao sa labas. Sinubukan kong baliwalain ulit. Pero gabi-gabi, tuloy ang pagkatok. Minsan mahina, minsan naman mas malakas. Pero palaging hating gabi. Nang umabot na ng 1 linggo ang mga nangyayari, hindi ko na kinaya. Kailangan kong malaman kung sino o ano yung kumakatok tuwing hating gabi sa pinto ng apartment ko. Nagpanggap akong tulog 1 hating gabi, pero nanatiling gising. Hinihintay ko yung pagkatok. Pagpatak ng 12:00, isang pamilyar na 3 katok. Pinilit kong huwag kabahan, bumangon at lumapit sa pintuan. Mabilis ko itong hinatak pabukas. Wala akong nakita, pero may amoy na naiwan sa hangin. Yung may kakaibang alingasaw, parang nabubulok na karne. Humakbang ako bahagya palabas para tingnan ang pasilyo. Isang bagay ang umagaw ng atensyon ko. Sa gilid ng pinto, sa mismong frame nito, isang kamay ang nakita ko. Isang dugo ang kamay, nanginginig at dahan-dahang lumilitaw mula sa likuran ng pinto na parang sumusungaw mula sa isang hindi nakikitang puwang. Napatigil ako at hindi makagalaw. Bumigat ang buong katawan ko. Nang biglang gumalaw ang kamay, dahan-dahan gumapang pababa. Sa sobrang takot ko, napaatras ako at sinara ang pinto. Halos mabali na nga ang daliri ko nun sa pagmamadaling isusi yun. Nanginginig akong bumalik sa kama at nagtalukbong. Hindi ko na naisip kung ano yung nakita ko o kung nasa tamang pag-iisip pa ba ako. Kinabukasan nun, nilapitan ko ang landlord at tinanong kung may alam siya tungkol sa unit ko. Halatang nag-aalinlangan siya. Pero sa huli, nagsalita na. Inupahan daw yun dati ng isang babaeng estudyante. Pero isang gabi, bigla na lang daw siyang nawala. Wala siyang iniwang gamit at wala ring iniwang bakas kung saan siya pumunta. Yung tanging natagpuan lang daw nila dun sa loob ng kwarto ay dugo sa sahig at marka ng kamay sa pinto. Katulad yun ang nakita ko kagabi. Hindi ako nakapagsalita. Nanlamig ang katawan ko. Nang muling tumunog ang orasan sa telepono ko, noon ko lang napansin na mag-12 na naman ng gabi. At sa labas ng pinto, kasabay ng malalim kong paghinga, narinig ko ulit yung 3 katok. Ngunit sa hating gabi na yon, may kasabay ng ingay ang pagkatok. Yung para bang kinakalmot ng paulit-ulit yung pinto. Nakakarindi yung tunog. Pinilit kong hindi pansinin ang pagkatok at pagkalmot. Pero kahit natakot, sumilip ako sa peephole ng pinto para tingnan yun ang bubulabog sa akin. Walang tao sa labas, pero tuloy pa rin ang pagkatok at pagkalmot. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan.
Gusto ko sanang sumigaw, pero di ko magawa. Ayoko rin kasing maagawa ng ingay. Napaatras na lang ako. Napaupo sa sulok ng kama at nagtakip ng tenga habang nakabalot ng kumot ang buong katawan. Nagdasal na lang ako ng paulit-ulit. Tuloy pa rin ang pagkatok at pagkalos ko sa pinto. Hindi ko na alam kung ilang minuto ang lumipas, pero bigla yung tumigil. Nang kumalma na, dahan-dahan ako nagpunta sa pinto para siguruhing nakalak yun. Chinek ko ulit yung peephole. Walang tao sa labas. Kinaumagahan, pagbukas ko ng pinto, nakita kong may bakas ng dugo sa pinto sa labas. Agad kong tinawag yung landlord para ipakita sa kanya. Pero sa pagtataka, wala na yung mga bakas ng dugo sa pinto. Ang sabi ng landlord, hindi ko na raw kailangan magpaliwanag. Naiintindihan daw niya na minsan nagpaparamdam yung dating nangungupahan ng unit. Tinanong ko pa nga yung ibang mga nasa room na nandun sa apartment kung may nadidinig din ba silang pagkatok sa pinto ng kwarto ko. Yung iba, wala raw. Pero may dalawa na oo. Minsan daw kapag hating gabi, may nadidinig silang pagkatok. Pero pagbubuksan at titingnan nila ang pasilyo, walang ibang tao. Nagdesisyon na akong umalis dun sa narerentahan kong unit para na rin matahimik ang buhay ko. Lalo na at kailangan kong mag-focus sa pag-aaral. Siguro mga isang linggo pagkatapos kong umalis doon ay nagpadasal daw yung may-ari ng apartment. Hindi ko lang alam kung tagumpay ba nilang napaalis yung nambubulabog sa room 306. Magandang gabi sa lahat. Tawagin na lang akong Lisa, isang night shift duty nurse sa isang lumang ospital sa Quezon City. Ikwento ko lang itong nangyari sa akin. Iilan din kaming nagjo-duty sa night shift, pero naghihiwa-hiwalay naman dahil sa iba't ibang department at wards. Sanay naman na ako roon at wala ring problema sa akin dahil palagi ko namang kasama si Sarah, yung best friend ko. Nakakapagod yung trabaho, pero kailangan matyaga dahil may dalawang kapatid pa akong pinag-aaral nun. Pero sa dami ng gabing nagdaan, isang karanasan ang hindi ko makakalimutan. Isang pangyayaring hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Isang hating gabi yun nang makatanggap ako ng tawag mula sa intercom mula sa station. Isang tawag mula sa room 214 ang na-receive ko. Mahina pero malinaw yung boses na humihingi ng tubig ang sumagot. Kumuha agad ako ng baso ng tubig at agad pumunta doon. Tahimik ang hallway. Walang ibang gising maliban sa mga naka-duting nurse. Nang maarating ako sa room 214, tumigil ako saglit at kumatok bago buksan ang pinto. Pagpasok ko, madilim ang loob ng kwarto at walang tao. Wala ring palatandaan na may pasyente doon na naka-admit. Nakapagtataka lang dahil ang alam ko meron. Sinilip ko ang buong kwarto at malinaw na walang gumagamit ng kama. Wala ring anong kagamitan na nagpapakitang may pasyente doon. Dahan-dahan akong lumabas at pilit tinataboy ang hindi maipaliwanag na kilabot sa katawan. Baka nagkamali lang din ako ng dinig. Bumalik ako sa station. Pero hindi nagtagal. Muling tumunog yung intercom mula sa room 214. Parehong boses. Pareho ng hiling. Hindi ako maagalaw sa kinatatayuan ko. Pinakiramdaman ko ang paligid. Tiniyak ko kung ako lang ba yung nakarinig. Pero walang ibang nakapansin. Sa kabila ng kaba, bumalik ako sa kwarto. Pero tulad ng kanina, wala akong nadatnan. Kinaumagahan nun, tinanong ko yung charge nurse kung may bago bang pasyente sa room 214. Ang sagot niya ang kaagad nagpatayo ng balahibo ko. Matagal nang hindi ginagamit ang kwarto na yon dahil matapos mamatay ang isang pasyente ron ilang taon na nakakalipas. May kakaiba rin daw na pangyayari doon.
Kinuwento ko sa mga katrabaho ko ang naging karanasan ko nung gabing yon. Doon ko lang din nalaman na hindi lang pala ako ang may hindi pangkaraniwang karanasan sa room na yon. Isinara na ng tuluyan yung kwarto na yon. Pero kahit sarado na, ay may ilang pagkakataong nakakakita pa rin ako ng anino sa ilalim ng pinto na para bang may taong nakatayo sa loob. Minsan, pag dumadaan ako doon, nakakaramdam ako ng matinding lamig. Kakaiba sa karaniwang aircon sa ospital. Hindi ko alam kung gawa-gawa lang ba yun o imagination ko dahil sa naging karanasan o totoong ganun talaga ang nangyayari. Ilang araw matapos ang pangyayaring yon, naging tahimik naman na ang duty ko. Hindi ko na-encounter pang muli yung kakaibang tawag sa room 214 o yun ang inakala ko. Habang nag-iikot kasi ako, nakaramdam ako ng matinding uhaw. Dumaan ako sa water station malapit sa 214. Habang umiinom, bigla akong nakarinig ng katok mula sa room na yon. Nanggagaling yon sa loob. Nanigas ako, parang hindi alam ang gagawin. Nagsitayuan din ang mga balahibo ko. Nang mapadako ang mga mata ko sa gilid ng pinto, nakita ko na parang may anino dun sa room 214 pero hindi gumagalaw. Tapos bigla itong nawala. Ang sabi ng mga kasamahan ko sa ospital na matagal nang nagtatrabaho doon, hayaan ko na lang daw. Huwag ko nang pansinin. Normal naman daw sa mga ospital ang may mga nagpaparamdam dahil sa dami na rin ng mga namamatay na pasyente. Habang tumatagal ako nag-duty doon, kahit papaano, nakasanayan ko na ang pagpaparamdam ng hindi matahimik na kaluluwa sa room 214.